Pag-usapan pa natin ang kwento ni Jenny at Madonna sa Singapore kasama si Mobile Journal Julie Baiza na kararating-rating lamang mula Singapore. No? Okay, Julie, itong si Jenny at Madonna, dahil sa tagal na nila sa Singapore, marami na silang trabahong nasubukan. O napakahirap bang maghanap ng trabaho pag naroon ka na? Pops, actually si Ate Jenny, tourist lang siya nung nagsimula. Okay. Talagang direct hire siya, naghanap siya ng employer. So, naging domestic helper for around 4 to 5 years. Nag-work siya and then lumipat siya, naging waitress siya. Okay, After waitress. maging waitress, yun na yung time na ginusto na niyang mag-aral. Kasi ang sabi niya, sayang yung pinag-aralan niya, sayang yung profession dito. Kaya kumuha siya ng diploma. So, 1 year pa siyang nag-aral. And then yun, continuously hanggang makapagtrabaho sa hotel. Kasi ang sabi nga niya, kailangan tulungan mo daw yung sarili mo. Hindi daw pwedeng makukontento ka lang sa kung nasaan ka, kung magkano yung kinikita mo. Na relatively talagang mas mataas kung ikukumpara dito sa Pilipinas. Mas mataas ang pay. Lalo na nung nabiyuda kasi siya, nabanggit nga natin na mag-isa na lang bubuhay sa anak niya. Noon siya mas nagpursige kasi kailangan ng pera. Kailangan ng... Yun ang kanyang motibasyon. Yes, merong pamilya na tutulungan. Kapag naroon ka na, gaano kahirap maghanap ng trabaho? O halimbawa, gusto mo lumipat, magpalit ng trabaho, siya, meron na siyang diploma. Naging madali ba sa kanya o medyo challenging din? Pops, actually, ang sabi niya, fair daw doon sa Singapore. Fair. Basta may skills ka. Kapag pasok ka doon, iba man yung pinag-aralan mo, matatanggap ka. Madali mo makukuha yung trabaho. Etong si Madonna, ano naman ang kanyang karanasan sa pag-a-apply? Si Ate Madonna, ganun din naman. May employer din naman agad siya. Tapos, actually, kay Ate Madonna, ang challenge for her, ang bigat ng trabaho. Kasi bedridden daw yung kanyang pasyente. Caregiver ba siya? Caregiver siya. So, mula sa pagbubuhat, ihihiga, bibihisan mo. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya na parang, bakit po, kasi 6 years pa lang Pops J eh. So, parang iisipin mo, ang bilis naman ito. Madami naman tumatagal kung maganda yung pagtrato sa'yo. Pero yun yung sinabi niya, yung bigat ng trabaho. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi sa akin, Ma'am, ang sarap sa Pilipinas. Itong si Jenny at Madonna, anong kanilang mensahe sa ating mga kababayan na naghahangad o looking into working in Singapore? Una, si Ate Jenny, ang payo niya, wag mo i-isolate yung sarili mo. Okay. Kumbaga, kasi kapag linggo, Pops, parang ang tawag nila sa Lucky Plaza dyan, Philippine Plaza. Punong-puno ng mga Pinoy. At saka lahat sila magkakaibigan. So sabi niya, iyon talaga yung sasandalan mo pagdating mo dun sa ibang bansa. Hindi man Singapore, sa ibang bansa na maging OFW ka, kapwa Pinoy din. Makipagkaibigan ka kasi kasangga mo na yan, hindi mawawala yung inip mo, ma-share mo yung problema mo. And then, sipag at tiyaga. Yun nga yung sinasabi nila na i-manage daw yung pera ng mabuti, Pops J. Huwag daw magluho agad, lalo na kung alam mo hindi mo pa kaya. Talagang sabi nga ni Ate Madonna, di ba, sa investment niya inilaan yung kanyang pera. Yun Kaya 6 years lang, pwede nang umuwi. Confident na makakauwi at hindi mababankrupt dito sa Pilipinas. Kasi nga, parang mamumuhay ka ng simple dito para sa retirement mo dyan sa bansa natin. Yun. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Welcome back.